malalaman natin kung paano nasirang isang pamilya dahil sa inggit at palipad hangin. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at kababalagan. I hope that you're all doing well. Okay, basahin na po natin kaagad ang ating story para po sa gabing ito. Hello sa inyong lahat. Meron akong nabasa tungkol dun sa palipad hangin. Dahil dun, naalala ko bigla yung aking papa. Biktima kasi rin siya ng palipad hangin. 33 na ako ngayon. Nangyari ito nung ako'y 12 years old pa lamang. Seaman yung papa ko. May posisyon, kaya nasasama niya si mama sa barko. Hindi naman sa pagmamalaki, pero para sa akin, siya yung best father ng mga panahon na mabuhay pa siya. Mabait, mapagbigay, matulungin, at higit sa lahat, protector ko. To cut the long story short, hinatid na namin si Papa dun sa airport. Then umuwi na kami. Hindi ko na maalala kung ilang linggo o buwan na siya nakakalis nang biglang may tumawag sa telepono. Ako pa yung nakasagot at hinahanap si Mama. Nakita ko sa reaksyon ni Mama yung pag-aalala niya sa mga sagot niya dun sa linya ng telepono. Ho? Paano po nangyari yun? Kailan pa ho? Sige po, pupunta po kami. Umalis si Mama at yung panganay namin. Pupunta daw sila ng airport upang sunduin yung papa ko. Isang linggo na daw paikot-ikot si Papa doon. Hindi makausap na maayos. Tanging traveling bag lang ang kanyang dala at wala ng iba. Doon sa bag nakasulat yung pangalan at contact number namin doon sa bahay. Pag-uwi ng Papa doon sa bahay, umupo siya kaagad doon sa sala. Itinaas yung pa sa mesa at binuksan yung TV. Nakikipagtalo siya sa nagbabalita dun sa TV. Nagsasalita siya habang nagsasalita din yung newscaster nung panahon na yun. Natakot ako, kaya nakasilip lang ako sa kanya dun sa bandang kwarto. Pumasok siya ng CR. Sinundan ko siya. Dinig na linig kong sinabi niya na, "Hanggang dito ba naman sa banyo? Sinusundan niyo ako!" Natakot ako at tumakbo kasi nakalak yung pintuan ng banyo kung ako man yung tinutukoy niya na sumusunod sa kanya. Napaka-imposible dahil hindi naman niya ako nakikita. Lumipas ang ilang araw, dumadating sa punto na binububugyan na si Mama. Inaawat siya ng mga kuya ko. Tinatanong kung ano bang problema niya. Sa takot ni Mama, hinila niya ako papunta sa kapitbahay at nung kami nagtago at natulog ng ilang araw. Ilang buwan na gano'n ang sitwasyon namin. Uuwi, aalis dahil sinasaktan niya si Mama. Dumating na sa punto na pinarehab nila si Papa. Habang iniiwan namin si Papa noon, nagmamakaawa siya doon kay Mama. Sinasabi niya na hindi siya baliw. Hindi niya daw alam kung ano-ano yung ginagawa niya. Awang-awa ko noon kay Papa. Umiiyak siya. Alam kong hindi naman siya ganun eh. Nagtataka rin ako kung bakit nangyayari sa kanya iyon. Hanggang sa nakalabas na siya. Tumino naman siya, pero bumalik pa din yung pananakit niya. Dumating pa nga sa punto na nawala siya sa amin ng 1 o 2 araw. Pinaghahanap siya nila Mama at Kuya. May nag-uwi sa kanya. Naglalakad daw itong si Papa doon sa tayuman. Hinahanap niya daw kami. Wala na siyang tsinelas at tuklap na ang isang kuko. Pinaliguan siya ni Mama upang makapagpahinga at saka makakain. Isang gabi, nagising na lang kami nang hinila niya si Mama sa buhok at ipinasok sa kwarto. Sa ilalim na kami ng dining table ni Mama natulog noon sa sobrang takot na baka bubugin siya ulit ni Papa. Pero nakita niya si Mama. Nilak niya yung kwarto at pinagtulungan yun nila Kuya upang mabuksan at makuha si Mama. Nagawa na siyang saktan ng panganay namin.
Dahil sa sobrang pagod sa kakaunawa kung ano bang nangyayari sa kanya, nawalan na ng pasensya yung kuya ko. Kaya napatakbo na naman kami ni Mama doon sa aming kapitbahay. Malaki yung bahay namin, 1 story pero 3 yung kwarto. May dining area, sala, at 2 yung pinto na palabas at pasukan. Lumabas ako sa bahay ng kapitbahay namin. Nakipaglaro ako sa mga bata. Ingat na ingat ako kasi baka makita ako ng papa ko. Nakikita ko din si Papa na sumisenyas kung nasa labas din daw ba ng bahay itong mama ko. Sabi ko wala. Maya-maya, biglang naliyab yung kwarto ng papa ko. Kitang-kita ko yun kasi bukod ang bintuan ng kwarto nila. At yun ang makikita sa harap ng bahay. Jalos yung bintana kaya kitang apoy. Sumigaw yung mga kuya ng tulong habang bitbit si Papa palabas ng bahay. Yung isang kapitbahay namin may dalang fire extinguisher. Kaya madaling naapula yung apoy. Sinugod si Papa sa ospital dahilan ng paglapit ulit namin ni Mama sa kanya. Lapnos na yung kalahating muka ni Papa. Pati yung leeg niya, balikat at kilikili. Sa ospital, inatake din siya ng pagkamainitin ng ulo. Ultimo nurse at doktor, nagawa niya tutukan ng tinidor. Kaya nag-decide si Mama na iuwi na lamang si Papa sa aming bahay. Pagka-uwi nila galing sa ospital, bumalik yung pag-aasikaso ni Mama kay Papa. Naglalanggas ng dahon ng bayabas upang ipampaligo sa kanyang sugat. Nililiguan, sinusubuan upang makakain ng maayos. Pero nagagawa pa rin ni Papa na saktan itong si Mama. Lagi nalilisik ang kanyang mga mata. Isang umaga, narinig kong nasa CR sila. Pinapaliguan na ni Mama si Papa. Pero nakita kong lumabas si Mama at umiiyak. Kayang sabi ni Mama, ako na daw yung magpatuloy sa pagpapaligo doon sa Papa ko. Sumunod naman ako sa mga sinabi ni Mama, pero hinanap niya si Mama. Nagsisigaw na pa ulit-ulit. Nasaan na yung mama mo? Nasaan yung mama mo? Sa takot ko, lumabas ako ulit at tumakbo habang umiiyak. Nagdesisyon si Mama na hindi na muna kami uuwi. Baka sakaling ma-realize si Papa na dapat ay magpakatino na siya. Iniwan ako ni Mama sa kapatid niya sa Bulacan. At siya, dun sa kapitbahay namin, parang susubaybayan niya pa rin si Papa. Pagtulog si Papa, saka siya nagluluto ng pagkain. Iiwan niya sa mesa upang kumain si Papa. Ganun yung ginagawa niya sa araw-araw. Pero hindi na kumakain si Papa. Sinundo na ako ni Mama para umuwi na lang kami doon sa bahay. Medyo mahina na si Papa kasi hindi na daw kumakain. Umiinom na lang ito ng alak at naninigarilyo. Pagkatapos, saka siya matutulog. Nagkwarto kami ni Papa sa kwarto ng 2 kuya ko na padad lang yung pagitan nun at marinig mo kung anong nangyayari sa kanya. Narinig kong kumalabog sa sahig. Alam kong si Papa iyon. Sabi sa akin ni Mama, nagpapanggap na naman yan para pumasok ako sa loob. Trauma na ang nakikita ko kay Mama, kaya hinayaan na lang namin. Dumating yung driver na pampasada namin ng jeep. Kay Papa niya inaabot yung boundary. Kaya kumatok siya sa kwarto ni Papa doon sa labas ng bahay. Dinig yun sa kwarto kung nasaan kami ni Mama. Hanggang biglang sumigaw si Manong. Penny! Penny! Sinigaw din niya yung pangalan ni Mama, pati ng mga kapatid ko. Kaya nagmamadali kaming lahat para pumunta sa kwarto ni Papa. At nakita nga namin na nakahandusay siya dun sa sahig. Hindi mabuksan ng maayos yung pintuan dahil doon pala siya bandal na tumba. Tinulak-tulak na lang para magkasya yung isang tao at mabuhat si Papa. Inihiga na siya sa kama. Mataas ang kanyang lagnat. Narinig ko na sabi ni Kuya na hindi daw niya mabuhati si Papa nung unang tangka niya na buhatin ito. Sobrang bigat daw nito. Kaya 4 silang bumuhat upang mahiga ito sa kama. Dumating yung kinabukasan. Pinalinisan sa akin ni Mama yung mga sugat ni Papa. Inutusan din ako na ayusin yung kama.
Waterbed yung kama ni Papa. Nilagayan namin ng kulambo dahil nilalangaw at nilalamok yung mga sugat niya. Habang nilinisan ko siya ng mga sugat, bigla siyang napaiyak. Natakot ako kaya napaatras ako. Nagsalita siya at ang sabi niya, Huwag kang matakot, anak. Ayoko ng ginagawa ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko yung mama ninyo. Ayoko ng ganito. Umiiyak din ako dahil nga alam ko naman na hindi naman talaga siya ganong klaseng tao. Nachichismis na si Papa na baliw sa labas ng aming bahay. At napakasakit sa amin iyon. Dumating ulit yung umaga. Natakot ako na wala akong katabi. Kaya naman mabilis akong bumaba galing sa bahay ng tiyahin namin. Nakita ko silang nasa kwarto ni Papa. Umiiyak at humihingi ng tawad. Iniisip ko nun kung buhay pa ba si Papa. Pero umakyat ako ng kama at nakitang hirap na siyang huminga. Umalis yung panganay namin. Nagsabi kay Papa na hintayin siya at sabay silang kakain. Pa, hintayin mo ko ah. Babalik ako. Kakain ka na ah. Sabay tayong kakain. Pinipisil-pisil lang ni Papa yung kamay ng kuya ko. Isinugod na namin si Papa sa ospital. Naiwan ako, pati yung driver namin, pati yung tiyuhin ko, para sa pagpain na ihahatid dun sa ospital. Habang nasa biyahe kami ni Manong, nagsalita siya ng, Kawawa naman yung papa mo. Ang bait-bait na tao niyan eh. Bakit kaya nagkaganyan? Hanggang sa napaiyak na si Manong, kaya napaiyak na rin ako. Pagdating namin sa ospital, nandun na yung kuya kong panganay. Narinig kong sumisigaw siya ng, Pa! Bakit? Patiwarin mo ko kung nagawa kitang saktan. Pa, sabi ko di ba sabay tayong kakain? Sabi ko hihintayin mo ko. Wala na yung papa ko. Cause of death, lung cancer. Lumipas ang ilang buwan. Nagsimba kami ni Mama sa Quiapo. Sa labas nun, may mga manghuhula kung alam nyo doon. Habang nilalakad-lakad kami, may biglang humawak sa kamay ng mama ko. Hula. Huhulaan kita. May mabigat kang dinadala. Napaupo si Mama. Ako nakatingin lang at nakikinig. Sabi ng manghuhula, Napakabigat ang dinadala mo. Namatay ang kano. Asawa mo? May litrato ka? Pinakita ni Mama yung picture ng papa ko. Sabi ng manghuhula, Hindi pa sana patay to. Palipad hangin ang pumatay sa kanya. Sa trabaho. Ingit sa kanya kasi gusto yung posisyon niya. wala kaming ideya ni Mama tungkol sa mga ganong klaseng bagay. Kaya hindi namin alam na meron palang ganon. Sabi pa ng manghuhula, kung naagapan lang sana at nalaman daw ng maaga, baka na ipagumot pa si Papa. Kaya kung may nararamdaman kayo na something na pagbabago sa inyo o kaya sa mga kakilala ninyo, subukan nyo ring lumapit sa mga may alam sa mga bagay na hindi sakop ng siyensya. Baka sakaling maagapan pa. P.S. Nagpakonsulta rin naman si Papa sa doktor. Inilabas nga siya sa rehab dahil matino naman daw ito. Yun lang ang aking naaalala. 17 years ago, nagkaroon ako ng sundalong boyfriend. Bihira lang kami magkita dahil nakadestino siya sa malayo. Hanggang sa dumating yung araw ng pag-uwi niya at nakaplano kami sanang magkita. Pero hindi siya nakarating. Inambo sila at siya'y namatay. Tuloy naman ang pagpasok ko sa university sa araw at tuwing gabi naman, dumadaan ako sa kanyang burol. May pagkakataon na habang natutulog ako sa bahay namin, bigla na lang akong magigising at mamamalik mata. May nakatayo sa malapit sa kama ko at kawangis niya ito. Suot ang gala uniform pero nawawala din naman kaagad. Isang gabi sa burol, kinausap ko siya. Dahil nga masama ang loob ko at mahal ko yung tao, sinabihan ko siya na kung dumating yung araw ay ako'y magta 30 years old na at walang pamilya,
Walang asawa o walang anak, kunin niya na kaagad ako at ako'y sasama. Kung ako naman ay makita niyang masaya naman sa buhay, hayaan niya na lang ako. Ilang araw ang lumipas at dumating ng kanyang libing. Habang natutulog ako, siya'y pumasok sa aking panaginip. Sinasama niya na ako. Nakaabot ang kamay niya sa akin. Sa panaginip ko, gustong-gusto kong sumama, pero iniisip ko yung ipapasa kong thesis. Nagtitisis kasi ako ng mga panahong ito. Pilit kong inaabot yung kamay niya, pero nagdadalawang isip ako dahil nga sa thesis na hindi ko pa matatapos. Nagliparan yung mga papers ko sa thesis at doon na naputol yung aking panaginip. Nagising akong nakabot yung kamay ko sa ere habang yung isang kamay ko naman ay kapit na kapit dun sa kama. Dumaan ang mga taon. Naka-recover na ako. Nanligaw sa akin yung katrabaho at kaibigan ng aking dating boyfriend. Humingi siya ng basbas sa pamilya ng namatay kong boyfriend bago siya nanligaw. Mahigit 1 dekada na kaming kasal. Meron na kaming anak at masaya ang aming pamilya. Kung ilalarawan ko ang aming pamilya, small happy family kami. Walang problema, walang away, masaya lang talaga araw-araw. Mahal na mahal ko ang aking asawa, pati ang aking anak. Ganun din naman yung asawa ko sa amin, kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit after all these years, nagpaparamdam ulit ang namatay kong boyfriend. Napapaginipan ko siya. Sa panaginip ko, may 2 lalaki, isang lolo at isang matanda. Pareho ko silang hindi kakilala. Wala akong asawa sa panaginip ko noon. Andun yung tatay ko at ayaw niya daw sa lalaking naliligaw sa akin dahil 54 years na daw ito. Miting-ngiti lang daw yung lalaki habang ako naman ay naglalambing sa tatay ko na hayaan na dahil mahal namin yung isa't isa. Sabi nung lalaki, alis na daw siya pero babalikan niya daw ako at isasama. Pupunta daw kami sa lugar na maganda. Doon sa gusto-gusto kong lugar. Dito na ako nagising. Dito ako nakaramdam ng takot. Naalala ko kung kaninong muka at kung sino yung lalaki sa aking panaginip. Yung namatay kong boyfriend. Narealize ko rin na birthday niya ng isang gabi bago ako managinip sa kanya. Nakalimutan ko yung kanyang birthday. Sa sobrang saya ko sa buhay, nalimutan ko na siya. Pero hindi naman po ba dapat ganun talaga dahil ako'y pamilyadong tao na? Totoo po ba na pwede kang balikan at kunin ng isang kaluluwa? Takot ako, lalo't nga ako'y nagtatype nito. Puro mga songs na kinakanta ko sa kanya ang biglang pinapatugtog dun sa radyo. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan nang hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Pakitago na lamang ako sa pangalang Felius. Hindi ako kagalingang magkwento, kaya sana maunawaan niya pa rin ako. Buwan ng Pebrero 20, 2019, nakabili ako ng religious medal na St. Benedict sa isang simbahan sa Maynila. Sa unang paghawak ko pa lang dun sa medalyon na yon, agad kong napansin na ito'y may init. Binaliwala ko lang dahil lang ito sa init ng araw. Pagpasok ko ng simbahan, nilublob ko ito sa holy water. Pagka-uwi ko, bigla ko nakaramdam ng pagsakit ng aking ulo. Binaliwala ko na lamang ito. Inisip ko na baka dahil lang sa pagod at dahil empath din naman ako, natural lang na makaramdam ako ng ganito. Noong gabing iyon, nang humiga na ako upang makapagpahinga sa kama ko, bigla ko na lang naisip yung medal. Kaya kinuha ko ito sa aking taguan at inilagay ko yung medalyon sa aking noo. Biglang parang walang kahangin-hangin. Kasabay noon, ang paggapang ng kilabot sa buo kong katawan. Nakaramdam din ako ng kabigatan sa paghinga. Nakakatakot. Matapos ang ilang minuto, biglang nakaramdam ako ng sobrang panghihina. Nahirapan akong tumayo at may pakiramdam na gustong kontrolin yung aking katawan. Pilit niyang pinapasok. Kahit takot, nagdasal ako na paulit-ulit upang mapalayas ito.
Nadinig naman ako ng nasa itaas at ito rin ay nawala. Tapos nung hating gabi na, inilabas ko ulit yung medalyon at ibinaong ko sa lupa upang hindi ko na ito makita pa. Lumipas ang ilang mga araw at payapa naman ako. Pero nung naikwento ko ito sa iba, nagumpisa na naman ako makaramdam ng gambala mula sa nilalang nasa sa loob ng medalyon at kasabay nito ay marinig kong mga huni ng butiki sa hating gabi. Kasabay din doon ang paghihirap ko sa mga oras na yun. Hindi ko alam kung anong aking gagawin, kaya nagdasal na lamang ako ulit. Walang kaalam-alam ang mga kasama ko sa bahay na may nangyayaring kakaiba na sa akin. Hindi ko ito pinapaalam sa kanila. Nakatulog naman ako kahit paano, pero hindi ko maiwasang matakot dahil baka bumalik ulit siya. Sobrang na-trauma ako sa pangyayaring iyon. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Hindi ko akalain na nakasave pala sa mga photos ko ang yung medalyon na yun, kaya naisipan kong ipatingin dito sa iba kung ano bang meron dito. Sa mga kilala kong may third eye, muli nagparamdam sa akin yung itim na nilalang. Napansin ko na kapag kinukwento ko o binabanggit ko sa iba yung nangyari sa akin, kapag pinapakita ko din sa iba yung medalyon, dun siya nagpaparamdam. Hanggang dito na lamang po, naibahagi ko po ito para imulat kayo na hindi lahat ng St. Benedict Medal ay Divine Spirit ang gumagabay, kaya mag-ingat kayo sa mga binibili niyong mga medalyon. Huwag kayong magpapadala sa mabulaklak na kahulugan sa dami ng benepisyo. Baka pinapasok niyo sa buhay ninyo ang demonyo. Ugaliin na pables sa mga pari mga relihiyosong item. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Natin para sa gabing ito, unahin po natin i-discuss yung unang kwento regarding nga po dun sa palipad hangin. So masasabi ko lang dyan, kawawa talaga sila kasi happy family sana sila. Pero dahil nga sa inggit ng isang tao na hindi ko naman alam kung anong klaseng tao ito, napaka-demonyo naman niya, okay, talagang sinira yung pamilya nila. So, kinuha yung buhay ng kanilang tatay. Na ngayon, hindi ko naman alam kung bakit hindi kailangan niya pang gawin yun, hindi na lang siya magsumika, pagtrabaho, okay, or sana paswertehin niya na lang yung sarili niya, hindi niya yung parang sisirain niya yung buhay ng ibang tao para lang makamit yung kanyang gusto, okay? So, hindi ko na, parang kasi napakasama, diba? Kasi nandun na tayo, okay? Lahat naman tayo siguro may ambisyon, okay? Na siguro gusto natin maabot yung mga pangarap natin na as it turns out, mayroon ibang naghahawak. Like, gusto mong maging kasing sikat ni Jillian Ward, for example, hindi ko lang kung bakit siya bila ako naisip. Kunyari, gusto mong maging gano'n, si mga Barbie Fortesa, gusto mong maging sikat na artista, ganyan. Okay? So, pwede ka naman mag-artista, pwede ka rin naman umabot sa ganong kasikatan, pero hindi naman siguro kailangan mawala sila sa landas mo na tipong mamatay sila or what, para lang maging ikaw ay sumikat din. So, ganun din naman siguro, parang kung sabi daw seaman, so I suppose kung may position tong tatay nung sender ay baka baka awan ko ano ba, parang captain, ganyan. Ay marami naman sigurong barko, nag-iisa lang ba yung barko sa mundo na na kailangan mong mawala siya sa landas mo para makuha mo yung posisyon na ganun. Ay nako, napaka-selfish. Anyway, ang masasabi ko lang dyan, kung may mangyari man na ganito, tiyak na mapupunta sa impyerno yung gumawa niyan. Okay, so, huwag tayong mag-alala. Naniniwala ako na may impyerno talaga at yung masasama mapupunta doon. At yun, mabuti na lang din at kahit paano sa bandang huli nagkapatawaran din kasi syempre hindi ko masisisi yung nanay na kung magtanim siya ng galit dun sa asawa niya. Kasi sinasaktan siya, hindi ko alam kung bakit siya masyadong pinag-iinitan pero baka dala din yun siguro yun na parang nawawala nga sa sarili yung dati nila kaya ganun yung mga pinagagawa. Okay, so sobrang nakakatakot. So ano kaya mga pangontra sa palipad hangin? Siguro ngayon nga, ang pinakamaganda dyan kapag may nararamdaman kayong kakaiba or may napapansin kayong kakaiba bukod sa gamot, pagpapatingin sa doktor, why not try nyo rin sa mga albularyo? Wala namang mawawala. Yun lang palagi natin isipin, wala namang mawawala. Doon naman sa next story, okay, so napaka-selfish naman kung sakasakaling totoo man na nagpaparamdam sa kanya yung multo ng kanyang ex-boyfriend. Okay, kasi nga, masaya na siya, hindi naman siya nagtaksil, hindi naman niya pinatay itong lalaking to, kaya binabalik-balikan siya, di ba? So sana, kung talagang boyfriend niya yun, ay masaya na dapat ito para sa kanya. Pero I don't think boyfriend niya yun. Baka ginagamit lang siya ng, yung evil spirit, baka demon yun,
na ginagamit yung wangis ng kanyang boyfriend para, mapahina ang kanyang kalooban. So, magdasal siya, humingi siya ng tulong sa espiritista kung sino man na pwede makatulong sa kanya para, mawala itong gumagambala sa kanya. Okay. Doon naman sa last story, ang masasabi ko lang doon ay nakakatawa. Okay, medyo hindi ako, bakit ako natatawa? Okay, parang may lalala lang kasi ako yung parang Demon Rosary ba yun? Yung parang kakaibang rosaryo na may mga araw-araw daw. So, mag-ingat tayo sa mga pinagkukuha natin ng mga religious items like rosary, mga medalyon. Kailangan makuha natin siya sa isang trusted na source, yung parang, talagang bilihan na talaga siya ng mga religious artifacts or items. Kasi katulad niyan, may alam naman natin ang demonyo may pagkatuso, papanlindang, so gagawa sila ng paraan para, maloko ka. Parang yung akala mo, para sa Diyos yung item na to, yung pala sa demonyo, then imbis na mabless ka, lalo pa magkandaleche-leche, mamalasin ka pa, para baka magsakit ka o mamatay ka pa or what, kung ano man mangyari sa'yo. Okay, so mahirap naman na ganun. Yung gulo ng pusa ko. Anyway guys, so mag-ingat tayong lahat, okay? So ayun po, kita-kits po tayo sa susunod na video. Okay, stay tuned for more videos to come dito sa Kwentong Aswang at Kababalaghan. So, I'll do my best na makapag-upload pa po ng panibago para sa Thursday at saka para po sa Sabado. Anyway, yun lamang po. Stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye!